Isang palaisipan na naging pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte nitong linggo. Sa isang pagpupuro ng mga barangay sa Davao City, sinabi ng Vice Presidente na tatakbo siya sa susunod na halalan. Pero hindi ba 6 na taon ang termino ng Vice Presidente? Ibig sabihin, may mandato si VP Sara mula 2022 hanggang 2028. Sa 2025, nangangalahati pa lamang ang termino ni Sara. Ano ang kahulugan nito? Gayong matunog din ang pangalan niya sa pagkapangulo sa 2028. Kung sakaling ang tumakbo siya sa 2025, ito lamang ang mga pagpipilian niyang posisyon. Ipagpapalit ba niya ang pagkabise sa mga posisyon na ito? Sa ngayon, hindi yan malinaw. At isa pang tanong, kailangan ba niyang bumitaw bilang Vice Presidente para tumakbo sa 2025 midterm elections? Ang sabi ng Korte Suprema, ang mga appointed na opisyal ay considered resigned. Oras na maghain sila ng kanilang Certificate of Candidacy o paghayag ng pagnanais tumakbo sa isang posisyon sa gobyerno. 2 beses yan pinagtibay ng Korte, noong 2003 at noong 2010. Pero ang mga elective officials ay hindi pa kailangang magbitiw. Ang dahilan, binigyan sila ng mandato ng taong bayan para sa isang fixed term. Ayan, malinaw ho yun ah. So kung sakasakali, tumakbo si Vice President Sara Duterte sa kongresista ng Davao at kunwari lang natalo, kunwari lang naman pero imposible, kahit senador, hindi niya kailangan bumaba agad-agad pag siya ho'y nag-file ng kanyang candidacy. Ano ho ang example niyan? Pansinin ninyo, noong mga nakaraang eleksyon, di ba? Noong panahon na tumakbo si Senator Grace Poe bilang senador, bilang presidente, nung sumabay siya kay Duterte. Natalo siya, di ba? Pero after niya matalo, since fix yung term na 6 years sa Senate, balik pa rin siya Senado. Nagegets ninyo? So, ibig sabihin lang, simpleng-simple. Tumakbo sa Vice President, hindi man tumakbo bilang kongresista o di kaya ay senador, matalo manalo, pwede siyang bumalik sa Vice President. Na malinaw. So actually, kaya nga maraming gumagawa ng ganyang mga senador. Di ba? Yung may mga 6 years pa, tumatakbong presidente. Para bang, anyway, matalo man ako, babalik naman ako senador. May mga ganun. Di ba? O takbo siyang Vice President. Kasi matalo man ako, babalik pa rin ako senador. So, posible. Ngayon, ibig bang sabihin nun, paano ko nanalo? Mamimili siya ngayon. Yun ho yung sinasabing mamimili siya kung ano yung kanyang papapilan bilang kongresista o di kaya ay Vice President. Ganun ho yun, di ba? Kaya nga, maraming nagbubuyo at nagsasabing tumakbo kang kongresista para tapatan si Tambo. Kasi sumasagad na ito si Tambo. Sobra-sobra na yung pagiging controlling, ika nga. Di ba? Kita naman natin. So, ang tanong natin dito talaga ay napaka-importante. Isang matinding tanong dito. Pag ito ba, kung sakasakali, tumakbong bilang kongresista, sino kaya ang susuportahan na magiging next speaker ng mga kongresista? Kasi tandaan ninyo, this will be historical. Etong gagawin niya just in case. Just in case lang naman. Bakit to? Ang taas na ng posisyon ng Vice President. Bababa ka bilang kongresista. Di ba ho? Isipin nyo na mabuti yan. Pero, ang lakas ng impact nun. Sobrang lakas ng impact nun. Kaya ako sa totoo lang, gusto ko para tapatan niya si Romualdez. Dahil feeling ko, etong si Romualdez, talagang sakim na hika nga. Sakim na sa kapangyarihan. Parang nalulung na. Alam mo yung nalulung? Ang hirap nang umalis. Sino ba dito yung mga nalulung na? Wala kasi akong ganyan. Hindi ko alam yung mga nalulung.
sure shot naman. Ako sa tingin ko sure shot naman na mananalong congresswoman si VP Sara Duterte sa Davao. 100% yun, baka wala pa lumaban dun. Di ba? Sabi naman itong isa, personalan na kung sakaling a desperate move for VP Sara. No, I don't think so. Maybe that's how you look at it because you're not in favor of Sara Duterte. Pero sa akin, if sa iyo, desperation yun, sa akin, saving yun. Saving us from these greedy politicians in Congress. Nagigets nyo? If manalo on any position, Sir Baron, malinaw na si Robin Padilla ang Vice President. Bakit? Hindi. On that part, hindi ako sigurado. Pero alam ko, hindi naman automatic na kung sino yung nag-number 1, siya ang magiging Vice President. Sa part na yan, hindi ako sure. Hindi ako sure. That we need to confirm. Ayoko magmagaling dyan. Pero alam ko, hindi eh. Hindi ako sure dyan. Hindi ako. Kasi kaya nga ito eh. This is very historical kung sakasakali. Pag ginawa to ni VP Sara, she's making a statement na hindi ako ganid sa kapangyarihan. Kasi isipin mo, sinong Vice President? Ikaw na yung next in line eh. Di ba? Sinong Vice President ang BBTU para maging congressman lang? Kasi remember, hindi pa naman sure shot yun eh. Na pag congressman ka, speaker ka na kaagad. Hindi sure shot yun. Pero matindi ho yun. Matinding statement ho yun. Di ba? Paano kung pipiliin ni PBBM si Tamba? Hindi ako sure dyan eh. Ang alam ko po, Senate President. Kasi yun na magkasunod eh. President, Vice, Senate President, at saka House Speaker. Hindi ako sure kung, di kung piliin niyang Vice President, okay lang. Hindi ba? Alam niyo kung bakit okay lang? Sa totoo lang, ang Vice President naman less ang power. Kita niyo naman sa nangyayari ngayon eh, di ba? Ang talagang power nasa Speaker of the House. Kasi remember, sa Pilipinas, money is power. Yan ang katotohanan na nakakainis pero kailangan nating tanggapin. Money is power sa Pilipinas. Sino ho ba ang may pera? Walang iba kung hindi yung nag-a-approve. Malaking say na nag-a-approve. Ano ho yan? Kung House of Representatives. Sabi ni Madam Annalyn Jamelano, ang kay VP Sara ay kanan ng mga taong bayan na mahalaga sa kanya. Kapakanan! Madam, nasobran yung mo dyan, crab! Tuloy natin. Na hindi pwede basta-basta babawasan. Sa makatwid, wala pang mawawala kay VP Sara kung tatakbo lamang siya sa 2025 midterm elections. Halimbawa, para sa pagka-alkalde ng Davao o sa pagka-senador. Pero oras na manalo siya, yun ang hindi rin malinaw. Pwede ba siyang mamili kung ano ang mas gusto niya? Ang lumang halal na posisyon o ang bagong halal na posisyon? Yan ang hindi pa nasusubukan. Seryoso kaya si VP Sara sa sinabi niya. Hindi kasi naiiba ang tono ng mag-amang sina VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Taong 2014, inanunsyo pa ulit-ulit ni Noy Davao City Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niyang tumakbo sa anumang national post, partikular sa pagkapangulo. Halos 8 taong naging urong-sulong ang statement ni Digong. Pero sa huli, tumakbo siyang Pangulo at iniluklok ng mahigit 16 na milyong Pilipino. Fast forward 2022, parang ganyan din si Sara Duterte. Nagsampa ng COC para sa pagka-alkalde muli ng Davao City. Hindi nagtagal, inatras niya ang kanyang kandidatura sa pagka-alkalde. Bumitaw din sa sariling partido na hugpong ng pagbabago para sumali sa Lakas CMD. Matapos ng ilang araw, naging chairperson agad ng Lakas. Tapos, bumalik muli sa hugpong. At sa huli, bumitaw sa kampanya ng pagka-alkalde para tumakbo sa pagka-vice-presidente. Kaya't kung merong isang bagay na sigurado sa mag-amang Duterte, ito po'y walang kasigurahan
pagdating sa kanilang politika. Ayan. Eto, sabi naman nitong isa, sabi ni VP Sara na misunderstood lang siya at sabi niya hindi siya mag-resign bilang VP o secretary. Eto lang kasi, alam nyo, with all the, sa lahat, sa dami ng mga nakakausap ko, na hindi katulad ni Bagong Lipunan ha, eh yung mga nakakausap doon, daga, ipis, tae, kalabaw, kabayo. Sa mga nakakausap po natin, lalong-lalo na sa mga magagaling at mga taga Davao pa, if there is one thing na ano kay BP Sara Duterte, si BP Sara Duterte very unpredictable daw. Ang pagka-define pa nga sa akin ng mga taga Davao yung mga magaling na mga political analyst ng Davao, si PRRD medyo mapipredict mo pa kahit papaano. Yung direction niya. If you would just listen carefully kay PRRD, mapipredict mo pa yung mga next step niya kahit papaano. Si BP Sara daw talaga, kahit sa Davao, hindi mapipredict yung mga nasa isip niya. Halimbawa na lang isipin mo ikaw ang number 1 sa survey pagka-presidente. Ang layo. Tandaan ninyo nung una pa na hindi siya nagde-declare ng vice, ang layo ng mga kasunod. Nasa ibabaw siya. Would you imagine bababa siya for vice president? Hindi. Ganon din yung mga pag-alis niya sa lakas. Maraming nagugulat. Ako personally, may mga kilala po tayo sa lakas. At pag kinausap mo, nagugulat sila. Hindi nila ma-predict. Kasi nga, si VP Sara Duterte, very yan. Hindi siya kumakausap ng mga tao. Ganon siya. Hindi siya yung tipo ng katulad ng father niya kasi. Si Pangulong Duterte kasi, talaga naman meron siya mga kinakausap. Meron siya mga circle of friends, circle of people na nabibigyan niya ng mga saloobin niya. Si VP Sara daw bibihira. Kaya hindi totoo. Kaya nga, talk shit lahat ng sinasabi ni Thinking Pinoy na nakakausap niya. Okay, maniwala dun. Maniwala. That's lie po yun. He's just using the name of VP Sara Duterte. Iba ho si VP Sara Duterte. Kahit doon sa mga kasi there was a time na nakasama ni Pangulong Duterte si VP Sara Duterte sa state visit yung sa Israel. Kasi si Mocha mismo witness doon. So si Mocha nag-iikot siya mag-isa. Kasi there was a time na parang walang ginagawa. May sabihin medyo pahinga, okay? So si Mocha meron siyang kaibigan doon, parang OFW ata. Nagpasama siya para mag-ikot, pumunta doon sa mga biblical site ng Israel noon. Tapos pagpunta niya doon niya nakabanding si VP Sara Duterte noon. Naglalakad lang, kasama lang yung mga security niya, walang ibang politiko. Kasi nga, hindi daw talaga mahilig yun nakipag-usap sa mga politiko. Ibig sabihin, tama naman yun. Para hindi mapipredict yung kanyang mga next move. Kaya nga pag tuwan-tuwa si Mocha doon kasi nakabanding niya, tawanan sila, kumain sila, kwentuhan sila. Kasi alam naman niya kahit ever si Mocha naging hindi ho siya naging politiko. Alam mo yun, yung pag nakausap niyo po kasi si Mocha, hindi naman siya yung tipo ng politiko. Hindi. Tumatakbo siya pero hindi ibig sabihin politiko siya. Kaya nga po nagkaroon, 'di ba, kung maaalala ninyo, there was a time when kami ni Mocha, we campaign during 2020. Basta, sorry, not campaign. Nagpasalamat si VP Sara Duterte sa mga taga Hong Kong. Kung nandito kayo nun, kung kayo, mga naka-Hong Kong, nakapanood kayo kay VP Sara nun, nagulat po kami. Kasi in-endorse niya si Mocha na Senate. Honestly, everybody was shocked. Bakit? Even kami, di namin alam eh. Although, meron ng usap-usapan nun
na gusto siyang patakbuhin si Mocha noong 2019. Okay? Nagpunta kaming Davao, Hong Kong ng 2018 or 17, I think. I'm not sure kung 17 or 18. Para magpasalamat ang mga Duterte sa mga taga Hong Kong. And kami mismo ang pinadala doon, kasama din si VP Sara Duterte doon. At may alingas-ngas na. At may mga nagsasabi ng gustong patakbuhin si Mocha. Wala akong nagsabi, ha? Hindi namin kinausap. Si VP Sara, VP, ano mo naman, endorse mo naman si Mocha. Tatakbo siyang senador. Walang ganon. Nagulat na lang kami, in-endorse niya on the spot si Mocha nun. Ganon siya ka-unpredictable. Yung pag gusto niya, yung tao. Pero pag ayaw niya, ay, sorry ka. Ganon. So, anong punto ko dito? Simple lang. Si VP Sara ho ay kakaiba. Kakaibang nilalang. Maniwala ho kayo sa hindi. Kaya nga nakakatuwa eh. Kasi itong statement na to, kaya hindi ko kagad diniscuss kahapon, isang araw. Kahapon yun. Hindi ko kagad diniscuss kasi alam ko masusunog ako eh. Kasi iba ho talaga mag-isip si VP Sara Duterte. Ngayon, yung statement niya, di ba, sinabi niya na hindi siya magre-resign bilang vice president, hindi siya. Kasi nga, ang totoong konteksto nun, feeling ko mayor ng pinag-uusapan eh. Mayor ng Davao. I am not sure if ayaw na talaga ni Pulong, although yun ang sabi ng kanyang ama, ayaw na ni Pulong, tapos ayaw din tumakbo na ni VP Sara at nag-decide na siguro siya na magmi-mayor na lang siya. Diba? Ganun eh. I think possible na ganun talagang ibig sabihin niya doon sa speech. Don't worry, parang sinasabi niya doon sa Davao, kung hindi man tumakbo si Pulong o si Baste, ako tatakbo ko na mayor ng Davao.